lahat po ng mga kabulastugan nalalaman po ng mamamayang Pilipino. Diyan nga lang sa ano Office of the Vice President mga kababayan. 'Di ba? Mary Grace Patos. Sino pa? Kokoy Villamin. Ilan lang po 'yan doon sa daan-daan na mga imbentong mga pangalan. Yung kay Pulong nga 51 billion Oh. 'Di ba? 'Di ba? Ngayon mga kababayan, eh nag-iingat po talaga ang Malacanang doon sa mga mangyayaring rally po. Although alam natin yung November 30 mga boss chief amo sir, maraming kaparian, madami pong mga ang pupunta doon sa November 30. Sandali, saan ba mangyayari yung November 30? Mukhang sa naman, Luneta naman yata no? Madaming kaparian, madaming mga kung ano-ano, no? Nasasama dyan. Pero, ang sabi diyan sa rally na yan, mga kababayan, pakinggan nyo ang sabi diyan sa rally na yan ay hindi daw po pwede yung sisigaw ng Bongbong Marcos resign. Yes. Pag Sara resign daw okay. Pag Bongbong Marcos resign, hindi okay. Bakit? Kasi sabi nila nung mga organizer ng mga mag-rally, bigyan nyo muna kami ng ebidensya na magsasabi at magpapatunay na talagang si Bongbong Marcos ay sabit sa mga flood control at si Bongbong Marcos ay sabit doon sa mga ghost project na yan. Pagka walang pwedeng sumama o walang pwedeng magdala ng placard na Bongbong Marcos resign. Ngayon po, syempre, may mangyayaring rally mga kababayan, kailangan din po mga bossing na kumbaga, maproteksyonan ng presidente. Ito nga po ang kanilang ginagawa. Nilalagay itong steel barrier. Ayan ang lalaki na ang gaganda. Ang gaganda na. No? Hindi, para ko sakali din yung mga DDS, manggulo, mahihilig po yung mga manggulo. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, marami, panigurado, ang gusto mawala si PBBM. At iba dyan, gusto siyang pa-assassinate. Totoo. Yun nga lang vice-presidente natin hindi nakapagpigil sa gigil kay Pangulong Bongbong Marcos dahil doon sa mga Mary Grace Piatos Ano sabi? May kinausap na ako. Patayin si Bongbong Marcos, si Lisa Araneta Marcos, at si Martin Romualdez. Pero inyo yun. Kung ako lalagay sa sitwasyon ng vice-presidente, mga kababayan, hindi ko masasabi yun. Magkakaproblema ako doon. Pero dahil ang vice-presidente, siguro dala na din po ng katapangan niya. Hindi na po nagagawa mag-isip para po doon sa kanyang mga sasabihin. Di ba? Pakinggan natin kung anong paghahanda po ang ginagawa doon sa Malacanang. Mga kapuso, magandang gabi po. Nandito po tayo sa Legazpi sa Maynila at nakikita po ninyo kasalukuyan pong nilalagay itong steel barrier. Wini-welding po yan nilalak po nila itong magkakadikit na steel barrier bilang harang po yan dito sa kalsadang ito. Kung naalala nyo mga boss chief amo sir, kailan ba yun? September 21 na rally, ang dami pong nanggulo. Ginagaya na daw po nila yung Nepal. Kasi yung Nepal daw po mga sinusunog. Sila naman po ang kaya lang sunugin yung yung gulong ng truck na nakaharang. Kaya lang po nilang sirain yung mga stoplight. Biruin mo magtataka ka doon sa mga sumasama sa mga rally na ganyan na ang gawain lang o ang gusto lang manggulo. Ang ipinaglalaban nila corruption daw 'Di ba Ma'am Neng Gigi? Laban daw sa corruption yung isinusulong nila. Pero kapag ka nakita mo naman sila doon sa rally, pinagsisisira po. Yung mga street light, pinagsisisira mga bossing yung mga stoplight. Ano pa? Pinagbababandalismo yung mga pader. Ano ginawa ni Yorme? Pinapinturahan ulit. Saan galing yung pambili ng mga pintura para doon sa vandalismong ginawa nila? Sa pera ng taong bayan. 'Di ba? Saan kukunin yung pampagawa ng mga street light? Sa pera ulit ng taong bayan, mga bossing. Magtataka ka, hindi nila alam kung ano mga pinaglalaban nila. Baka dahil talagang totoo yung sinasabi na itong mga tao na to, hinahakot lang po. Naalala ko yung September 21, may dalawang malalaking bus
si Chavit Singson doon sa EDSA. O, di ba? Ano gagawin ng bus ni Chavit Singson doon? Babalandra lang? Baka lalamanan ng tao, di ba? Pinaglalaban nila pera na ibibigay sa kanila ng organizer, sabi ni Sir Tony Ninobla. Sir Tony, ayan. Ako naniniwala ako talagang mga naghahakot po yung mga yan. Tapos, ito po ay Legarda, papunta po dyan doon sa Menjola. Marami na rin pong harang doon para po yan doon sa gaganaping panibagong bugso ng mga kilos protesta kontra korupsyon, sabay po sa paggunita ng anibersaryo ni Gat Andres Bonifacio bukas. Ilalagay lang nila yan. Alam naman nila yung mga magrarally po ng November 30, no? Or bukas bukas ngayon. At 30 na ngayon dyan sa Pilipinas. Hindi naman po mga DDS, no? Ang tanging gusto lang po nila matigil ang korupsyon, papanagutin po yung mga korap na mga politiko mga kababayan. Pero kailangan pa din po yung paghahanda na yan. Biruin mo, lalaki ng mga barbed wire Malay mo, makisingit na naman yung mga DDS. Malay mo, makisingit na naman yung mga mautog. Mahilig po sila sa ganyan. Yung mga mautog mga bossing. Kung maalala nyo, yung New York, siningitan nila yon, di ba? Ano pong pagdiriwang yung ginagawa no? Araw ng Kalayaan po ng Pilipinas. Siningit nila nila Vic Rodriguez, yung mautog nila para pagmukain na napakadami nila. Yung September 21, siningitan din ng mga DDS. Nung mga nanggugulo nakita nyo? Mga nambabato. Kaya mas maigi po na handa po ang ating gobyerno, handa po ang mga kapulisan. Naku po, mga kapulisan, no? Kung kayo po naman ay bibirahin at talagang uunahan kayo, sasaktan kayo ng mga ralyista doon, mga kapulisan, unahan nyo na. Di ba? Mas tawag dito? Mas maayos, mas dapat yung buhay ninyo kaysa yung mga gunggong na yan. Si Marlon, nako, eto na si Marlon Ramos. Sabi dito, Emeline Ramos 7017, Marlon Ramos here. May rally sila alas 9 ng umaga sa White Plains. Naka-e-bike sila. Totoo, bakala ko ba bawal na yung e-bike? Alas 9 ng umaga? Sandali lang mga kababayan aalayan ko lang nakita nyo yung pangalan, Marlon Ramos here. Ayan, nagpapakilala. Nagpapakilala Kasi mga bossing, ang sabi niya, lagi ako nanonood sa iyo, pero hindi mo ako sina-shoutout, hindi mo nababasa yung shoutout ko. Ngayon, tinawagan ako niyan, mga kababayan. Gusto niyo makita si Marlon Ramos, kung sino? Ayan mga bossing, si Marlon Ramos, ayan. Di ba? Ayan si Marlon Ramos, mga kababayan, kapatid ko yan. At tingnan nyo kung gaano ka-loyal yan kay dating Pangulong Duterte. 2016 kuha yan. Bagong-bago yung sasakyan, linagyan ng plaka, Duterte. Pero ngayon daw hindi na daw Duterte, mga bossing. Siguro nauntog na, Inuntog nung esme niya. Inuntog nung ano ba tawag doon? Bilas? Ng bilas ko na si Ate Lenlen. Si Ate Len, inuntog siguro ano tawag doon? Nayanig yung utak. Ay, yung mga Duterte, ang dami nilang hindi maipaliwanag. Kaya ayun, BBM na din daw siya. Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan mo naman, yung mga latag natin, nung mga proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos, pati po yung mga kakamping, yung misis niya, kakamping yan. Diba? Pati yung misis niya, kakamping yan. Pati po yung mga kakamping, napapahanga po ni Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Sabi niya, magbablog na din daw siya. Tapos, magbablog na din daw siya, mga kababayan. Pero pag nag-vlog yan, naku po, malupit. Pati po yung buko, ginagawang pansit. Pati yung buko, ginagawang pansit, mga kababayan. Alisin na kita. Shout out sa iyo and happy birthday. Brother mo, Mark. Kapatid ko yan. Di ba? Magbablog na daw pansit buko, yung iba-vlog niya, mga bossing, at i-share ko daw sa inyo, mga kababayan. Anyway,